Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagulat nga itong si Lynette nang may mga armadong nakapasok sa kanilang bahay. At agad naman tumakbo itong si Lynette doon sa kabilang kwarto. Ngunit na-corner naman siya bigla ng dalawang lalaki. Hanggang sa sinabi dito na kunin ang mga pera niya at alahas. Agad naman binigay dito ni Lynette ang kanyang mga alahas, ngunit uunti lamang ito. At agad naman ang hingi ng pera, ngunit 10,000 lamang daw ang naibigay dahil nasa bangko po ang kanyang pera. At agad naman kinuha ng isa niya mga kasamahan na si Doc ang mga gamit dito ni Carlos na marami palang nakatago. Isa na nga doon ang relo at meron nga doong box na nang doon nakatago ang kanyang mga pera. Kaya naman mayroong combination na number na nakalagay doon. At agad na ipinapaamin dito si Lynette kung ano ang combination na number. Ngunit hindi niya alam dahil nga wala namang sinasabi si Carlos sa kanya. Nagtataka naman ang mga ito na kung bakit hindi alam ni Lynette na asawa naman siya dito ni Carlos. At maya-maya pa ay tumatawag itong si Carlos dito kay Lynette. Sinagot naman dito ni Lynette, ngunit naka-loudspeaker nga at nakikinig lamang itong si Dax. At agad naman nagalit itong si Carlos dahil nga daw sa pangingialam dito ni Annalyn. Agad naman sinabi dito ni Carlos na kapag hindi daw madisiplina dito ni Lynette ay si Carlos nga daw ang magdidisiplina dito kay Annalyn. Agad naman tinanong dito ni Lynette kung anong oras nga daw uuwi itong si Carlos. Kaya naman sinabi na kinabukasan pa ng umaga. At dahil dito ay sinabi naman dito ni Dax na kailangan samahan niya itong sa bangko upang makuha ang kanyang pera. Ngunit maya-maya pa ay dumating na nga itong si Regan at si Harry dahil nga tinawagan ito ni Lynette at pinapunta niya doon. Kaya nagtataka naman ang mga ito kung bakit matagal nga nakabukas itong si Lynette sa pintuan. Kaya naman dito na muli mapapahamak naman itong si Harry at Regan dahil sa mga armadong tao. Samantalang sa Apex naman kung saan ay tumawag itong si Moira at nasagot naman dito ni Annalyn. Ngunit hindi na naman narinig ng buo ang sinasabi dito ni Moira dahil wala nga itong signal at putol-putol ang sinasabi nito. Ngunit pinagdududahan dito ni Annalyn na may alam itong si Zoe sa pagkakawala dito ni Lolo Pepe. Kaya naman agad na hindi mapakali itong si Zoe, tila nakokonsensya na ito sa pinagagawa dito ni Moira sa kanyang Lolo Pepe. At agad naman tumawag muli si Carlos kay Zoe at agad niyang sinabi dito na na-stress na nga daw siya sa pangingialam dito ni Annalyn. Hahanap nga daw ng paraan itong si Carlos upang matigil na nga ang investigasyon. Ngunit pumunta nga itong si Zoe sa kinaroroonan dito ni Lolo Pepe at nagulat nga siya sa kanyang nadatnan doon at kung ano ang ginawa nila kay Lolo Pepe. Nagtalo naman itong si Moira at Zoe dahil hindi niya kayang makita na ganun ang kanyang Lolo Pepe. At dahil dito ay nagalit naman itong si Moira dahil sinabi niya na huwag siyang maawa dahil hindi naman niya ito lolo. Ngunit napapaiyak na lamang itong si Zoe at dito na nga niya makokonsensya sa mga pinagagawa ng kanyang ina. Ito na ba ang makakaligtas kay Lolo Pepe? Papakawalan nga ba ito ni Zoe? Samantalang hindi naman makakapayag itong si Balaja na madamay pati itong si Moira at madidiin silang dalawa. Kaya mapapahamak din itong si Zoe sa kanyang gagawin na tutulungan niya itong si Lolo Pepe upang makatakas. Kaya ito ang dapat nating aabangan ngayong Lunes dito lamang sa